Okay. Pwede lalagyan? Magbablog ba ako ng may lalagyan? Okay. My loves, tapos na. Sain ka na! Mamaya! So, okay. Ang pag-aaralan naman natin ngayon, ang subject naman natin ngayon ay about CP Prog 2 or Object-Oriented Programming. Nung mga nakaraang linggo, ang pinag-aralan natin is yung paggamit ng method. Nitong Sabado para sa SU1, supposed to be pag-aaralan na natin yung class, pero dahil may naging problema tayo sa paggawa ng class, kaya string muna yung ginamit natin. Pero para sa SU2, ngayon din para sa SU1, babalikan na natin ang class dahil sa wakas, natutunan na natin ang paggawa ng class. Ngayon ituturo ko sa inyo. Importante ang class kasi hindi lang naman yung program mo nasa isang file. Or sabihin nating ang lahat ng program na ginagawa mo, lahat ng codes mo, lahat ng instruction ay kinakailangan nasa isang file lang. Gumagamit tayo ng class or gumagawa tayo ng panibagong class para yung mga certain function or certain task na specific para dito sa isang job na to is nakaseparate. Hindi niya ginugulo yung main natin. Okay. Ito rin mga nakaraan na sabi natin na ang program nagsisimula sa paghahanap ng main. Kapag nag-execute ang program, hahanapin niya muna yung main method mo. Pero ngayon, gagawa tayo ng bagong class, pero yung bagong class na yun, walang method. Walang main method. May method, oo. Pero wala ng main method. Ang meron lang main method, iisa yung main class natin. Okay. Sabi ko rin na kapag gumagawa tayo ng class, dapat yung pangalan ng class natin ay same nung file name natin. So, kung gagawa tayo ng bagong class, ibig sabihin din, gagawa tayo ng panibagong file ng Java. Ito, panibagong class file na naman. Okay, kung mapapansin nyo rito sa IDE ko, dalawa ang file natin. Isang examdetails.java at isang studentresults.java. So, may dalawang class ito na may magkaiba ng function. Okay, simulan natin. So, dito sa 1, unahin nating ilagay kung ano yung pangalan ng directory natin kung saan nakalagay yung dalawang file. So, sa pagkakataong ito, inilagay natin siya o inilagay ko siya under CP Prog 2. Then, semicolon. Okay, paano mo malalaman kung ano ang package name mo? Tingnan mo lang yung directory mo. Dito mapapansin mo, may directory ako ng CP Prog 2. Kapag pinasok ko yan, nandito yung dalawang file. Ibig sabihin, ang pinaka-package mo ay ang CP Prog 2. Under ng CP Prog 2, nandito yung iba't ibang Java classes mo. So, magkakasama na. May sarili kang directory. Hindi yung palabo-labo na kung saan-saan nakalagay. May package ka, iisa ang laman yan. Para kung may balikbayan box, iisa ang laman yan. Iisa ang laman ng package. Ang laman yan, pasalubong para sa'yo. Kung may pasalubong para sa iba, bahala sila. Package nila yon. Ang sa atin, ay atin lang. So, parang ganun lang. Okay, balik tayo sa IDE natin. Package, CP Prog 2. Ganun din ang gagawin natin sa exam details. Lalagyan din natin ang package CP Prog 2. Sinasabi lang nito nang silang dalawa ay magkasama at nasa iisang package. After nito, public, class, define natin kung ano yung ating class. Okay, file name, exam details. So, meron na tayong class name para sa exam details. Gagawa na rin natin ng class name, ang student result. Okay. Public. Class. Student results. Then, so may tag-isa na sila. Pero sabi ko nga, ang main method dapat nasa iisang file lang o nasa main class mo lamang. So, gawin natin yung ating main. Public. Static. Wait, ilaw.
void main string hugs, and syempre ang ating curly braces. Dito sa kabila, sa student results, wala tayong gagawing main method. Okay, para malaman natin na connected yung dalawang class natin, pansamantala gumawa tayo ng mga variable na exclusive lang dito sa student results. Simulan natin. String, ito yung data type. Then, the identifier name, which is full name. Gawa rin tayo. Ano ba meron sa isang student? Let's say, exam name. Exam name or subject name na lang. Subject. So, may mga subject tayo. Then, string. Next is exam score. Finally, lagyan natin ng exam grade. Siyempre, kung meron kang makuhang score, may na-expect kang grade. So, save. Kung babalik tayo sa exam details, pwede natin siyang subukan. Tawagin lang natin yung pangalan ng kabilang class. Student results. Then, gawa tayo ng variable, which is, sabihin natin A student is equal to new student results, then semicolon. So, sa pagkakataong ito, itong line na to, ang tinatawag nating object. Gumagawa tayo ng new instance ng object mula sa student results. Kaya, kapag ginamit natin yung variable na A students, marireveal yung mga variable na ginawa natin dito sa student results. Example, A student. Then, dot. Lalabas yung ginawa natin. Exam grade, exam score, full name, and subject name. Yung ginawa nating variable dito sa class student results ay global variable. Ibig sabihin, available sila sa kabilang class, hindi sila limitado. Pero for the sake na maging maayos yung code natin, hindi yung nagkakaroon tayo ng kung ano-anong variable na nakadeclare, kinakailangan as much as possible yung mga variable natin is localized. Local. Ibig sabihin, para sa kanya lang. Hindi ito napapakialaman ng ibang class o ng ibang method. So ito gagawin nating exclusive. Para maging exclusive ang ating variable, lalagyan din natin siya ng private. 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 Ang ibig sabihin nito, itong full name ngayon ay hindi na basta-basta maa-access ng kabilang class. Tingnan natin ulit. Okay, gawin natin A student dot. Ngayon wala na, hindi na siya available para gamitin ng exam details class. Naka-private na ang mga variable. Okay, paano natin ma-access yon? Dito tayo gagawa ng constructor. Okay, panibago na naman, constructor. Okay, because we've made the field variables private, dahil ginawa nating private yung mga variable, kinakailangan nating magkaroon ng paraan para ma-assign yung mga value dun sa nagko-call sa kanya. Isang paraan para magawa natin ito ay sa paggamit ng constructor. Ito yung method na nagsiset tayo ng initial value para sa mga field variables natin. When the object is created, Java calls the constructor first. Yun yung una niyang tinatawag. Any code you have in your constructor will then be executed. Hindi mo na kinakailangang gumawa pa ng mga special calls sa constructor method. Kusa na silang nangyayari. Automatic na. Basta nag-create ka ng bagong object. Okay.
Sa paggawa ng constructor, parang gumagawa rin lang tayo ng class. Gamitin natin yung pangalan ng class natin. Student results, parentheses, then the curly braces. Sa loob ng student results natin, lagay natin is field identifier natin, which is full name is equals to full name is equals to name given. Dahil panimula, wala tayong bibigay na pangalan at unless mag-provide yung nagko-call ng object. Then, exam name. Subject name. Subject name is equals to unknown. Exam score equals to no score, and finally exam grade is equal to unknown. Okay, itong apat na field variable natin meron ng default value. Ngayon, para ma-access natin yung class, gagawa na tayo ng mga method para mag-assign ng iba't ibang value sa kanila. So, ito naman yung idadagdag natin. Gawa tayo ng method under student results, string, then full name, the argument a name. So, yung a name may data type na string. So, full name is equals to a name, and the return value full name. Okay, this new method, itong bagong method na to, will be called full name and has a string variable called a name between its round brackets. This method doesn't do a great deal and is here for simplicity's sake, para lang masubukan natin. Okay, balik tayo sa exam details. Don't forget to save your activity sa exam details. Idagdag natin ito. String s name is equals to a student. So, makikita natin yung ginawa nating method. Lumabas sa a student, full name. Then, the argument, a name. Lagay tayo ng Jericho Bilog, example name. Then, print natin sa console yung value na ipinasa natin sa full name. So, kung i-run natin itong code, okay, may mali. Ano? Nalimutan ng semicolon. Again, run. So, dito makikita natin yung ipinasa kong value, which is Jericho Bilog. Ipinasa ko sa method na full name. Okay. Ang ginawa natin, gumawa tayo ng bagong object, which is a student, na connected sa student results class. Then, gumawa tayo ng
variable na sname with data type string, then is equals to a student, yung object natin, object name, then the method, full name, na nasa loob ng student results, then yung value na gusto nating ipasa. Matatandaan nyo, dito sa student results, nag-a-accept siya ng argument, which is string type variable, string type data. So, nagpasa tayo ng string literal, which is Jericho Vlog. Then, nung nag-print na tayo, pinrint natin yung variable sname, lumabas yung ipinasa nating value. Next is gumawa naman tayo ng exam name. Medyo gagawin na nating mas may pakinabang yung ating student results. Okay, again, start tayo sa string, then exam name, string, gagawa ulit tayo ng argument na pwede nating i-pass, exam code, curly braces. Okay, may nakikita kayong error dito kasi ang error niyan, ibig sabihin nag-expect siya ng i-return na value. Sa ngayon wala pa tayong hindi pa natin nakukumpleto yung code. Pansamantala, ignore muna natin yung error. Mamaya kusa na siyang maayos. Then gamit tayo ng if para may i-test tayong value. Exam code, yan yung variable na kin-create natin sa argument. Yan yung manggagaling sa exam details. Then, equals, para malaman natin kung saan natin siya i-compare. Sabihin natin CCO2. Ano ang equivalent ng CCO2? So, exam subject name. Subject name is equals to fundamentals of programming. Next, else if, then again exam code equals cp prog2 subject name equals to object oriented programming. Pangatlo, else if exam code equals IMF BDS. So gawin nyo lang yan paulit-ulit sa mga code, subject code na alam nyo. Fundamentals of database system. Then, gawa na tayo ng else para sa mga condition na sa mga input na wala dito sa choices natin. Subject name, sabihin na lang natin unknown subject. Then, i-return natin ang value ng subject name. So, balik tayo sa exam details. Sa exam details, string, then, gawa tayo ng variable, exam with string data type. Gagamitin pa rin natin yung a student, yung object natin, a student, then the subject name. Oops. Exam name. Exam name is equals to, sabihin natin CCO2. So kapag yan pinrint natin, system out, print line, exam. Palitan lang natin ito ng subject.
Palitan din natin ito ng subject. So, run. So, dito sa second line, nag-appear na yung equivalent ng CCO2. Tulad ng ginawa nating argument at condition dito sa exam name. Third, okay, so gamitin naman natin yung exam grade. Sa exam grade, same pa rin. Gawa tayo ng string, exam score. Okay, score muna. Then, ang ina-expect nating value na ma-input is integer type, then a score. Curly braces. Okay, same pa rin. Ignore natin yung error mamaya. Maglalagay tayo ng return value. Then, exam score is equals to a score. Okay, so nanggaling yung a score na yan. Matatandaan nyo, dito sa argument natin, may int. Nag-declare tayo ng variable a score with the type int. Then, plus out of 50. Let's say, kunyari, 50 items lahat ng items. So, ang ginawa natin is yung a score, which is integer data type, plus string literal. So, yung plus na yan is yung concatenation. Concatenation, pinagsasama natin yung dalawang value or mini-merge natin. Then, syempre, ang return value, which is exam score. Once na magawa natin yan, balik ulit tayo sa exam details. Declare ulit tayo ng panibagong variable, which is score. Then the object, exam score, then let's say 30. Kasi integer type yung nakalagay dun sa argument natin. So therefore, integer type din dapat ang ipo-forward nating value. Let's try. System.out print line score. Run. Okay. Sa third line, lumabas na yung 30. Then, yung merge nating string literal out of 50. So, kung meron na tayong score, nag-expect naman tayo kung ano yung equivalent grade. Nitong nakaraan, lalo na nung pinag-aaralan natin yung switch case, saka yung if, gumagamit tayo ng if, then yung value, logical operator, para i-test natin yung value at makapagbigay tayo ng equivalent grade. 1, 2, 3. So, yung mga yon. Okay, sa pagkakataong to, balik tayo sa student result. Bago natin gawin yon, gawa muna tayo ng method. Pwede din tayong gumawa ng method inside dun sa separate, dun sa nakahiwalay nating class. Sinisimulan natin yan sa private. Bakit private? Kasi gusto natin yung method natin exclusive lang dito sa student results. Hindi siya po pwedeng gamitin nung exam details. So, private, exclusive lang, or dito lang siya pwedeng gamitin under ng student results. Then, data type, get grade, yung value na ina-expect natin, score, curly braces, declare tayo ng variable, exam grade, then initial value. Okay, sabi ko nga na ito mga nakaraan din, na kapag nagdi-declare kayo ng value ng variable, as much as possible, mag-initialize kayo ng value. Okay, ang una nating if, let's say, nag-input ng greater than or equal to 90, or, hindi pala, and
a score less than or equal to 100. So, meron tayong limit. Kinakailangan yung score is from 90 hanggang 100. Kaya gumagamit tayo ng AND logical operator. Yan. Okay, curly braces. Ano yung exam grade na dapat? Exam grade is equals to, dahil string yung ina-expect na value, so, lagyan natin ng excellent. Kung gusto nyo gawing 1, sige lang. It's up to you. Then, another if, else if, a score is greater than or equal to 80 and less than or equal to 89. Hindi po pwedeng 90 kasi yung 90 nakalagay na dun sa una nating test. So hanggang 89 lang. Exam grade. This time, let's say, sabihin natin very good. Another else if, para makompleto natin lahat. 75. And less than or equal to 79. Exam grade will be, sabihin natin good na lang. Then else, any other grade, kung wala din sa from 75 to 100, most likely, ang magiging grade nila is failed. So, nakumpleto na natin. Ano ang magiging return value natin? Siyempre, ang magiging return value natin is the exam grade. So, method pa lang itong ginawa natin. Wala pa yung talagang kumukuha ng grade nila. So, dito, panibagong constructor, exam grade. Ito yung ipapasa nating grade. Int a score. So, exam grade is equal to this get grade a score, then return exam grade. Okay, may bago tayong ginamit, itong this. Ibig sabihin ng this na yung variable na yan or yung function na yan, method na yan is exclusive lang under ng class na pinaggawa niya. So, get grade is a method. So, this, ibig sabihin, itong get grade na to, hahanapin niya under pa rin kung saang class siya nakasulat. Hindi ito pwedeng gamitin dun sa kabilang class. So, kung may this or without this, okay lang yan. Pareho silang tatakbo. Okay lang yan kung walang this. Pero para mas klaro or mas maayos na mabasa yung code, mas malinaw, lalo na ng ibang babasa, ibang mangungopya sa inyo, para naman maawa naman kayo sa kanila, pakopyahin nyo kung kinakailangan para maintindihan pa nila, lagyan nyo na ng this, malinaw na. Kapag di pa rin nila naintindihan, kayo na bahala. So, nakumpleto natin. Balik na tayo sa exam details. Sa exam details, na lang kita. Okay, balik na tayo sa exam details. Again. String
ating object, exam grade, sabihin natin 30. Ayan. Sabihin natin 90, then system out, print line, grade. So, kapag niran natin, meron pa rin may problema. Okay, sa pang-apat na call natin sa kabilang class, sa student results, which is system.out, print line, grade, nagpasa tayo ng value na 90. So, ang naging output is excellent. So, ganyan natin ginagamit yung class. Yung class, student result, doon natin pinaprocess lahat ng related dun sa student. So, yung mga function na meron siya, mga method, is related sa kanya as much as possible, inihihiwalay natin para mas klaro kung ano ba talaga yung function ng class na yan. Mahirap naman kasi na pagsama-samahin natin kasi, okay, lalaki yung program. Marami kang mga idadagdag. Gumawa ka ng inventory system, gumawa ka ng payroll system. Siyempre, yung employee name, separate yan sa computation. Kinakailangan kuhain mo yung mga details ng employee. So, gagawa ka ng panibagong class doon, pero hindi ka gagawa ng panibagong program. As much as possible, parang sa basura din, sinesegregate mo sila para mas maayos, mas malinaw na kapag nagdi-debug ka or nagdadagdag ka ng panibagong feature, ine-expand mo yung functionality ng program mo, mas madaling mas flexible, mas madali para sa isang programmer. So, yan ang class. Kung meron pa kayong mga tanong, isulat nyo lamang dito sa comment. Mag-comment kayo. So, sasagutin natin yan para sa activity nyo. Hintayin nyo lang for another post para sa activity nyo sa CP Prog 2. Okay? Pag-aralan nyo ang class, pag-aralan nyo ang method. May binanggit akong constructor, pag-aralan niyo yung paggawa ng constructor, at kung paano gumamit ng object. Okay? Until next time, goodbye.